This is June. And this is Annie. Welcome to June in Annie's TV. Hello guys. So ang topic po natin ngayon, kasi karamihan po nagre-request sa akin, marami pong mga subscribers natin at mga followers na nagre-request tungkol po kung paano mag-withdraw or mag-transfer ng crypto. So ayan po, makikita nyo po marami pong mga comments at mga questions ang ating mga followers kung paano po mag-withdraw from Trust Wallet going to Coins.ph or to GCash. Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na medyo merong issue si Binance. So that's why marami pong nagtatanong. Marami pong gustong malaman kung paano mag-withdraw na hindi na pupunta or hindi na magpa-process sa Binance. So hindi na po natin patatagalin. So let's go to our tutorial para malaman po natin yung mga steps and process kung paano po yung gagawin natin. So ayan po, mapapansin nyo po, bubuksan po natin ang ating application, ang ating Trust Wallet. So ayan po, makikita nyo po, ayan yung Trust Wallet natin. So ayan, meron po akong 360 pesos na laman ang aking Trust Wallet. So for the sake of this video, so makikita nyo po na meron akong CYT token or crypto. Ito po yung Coinari, gaya po sa aking mga ibang mga tutorial. So yan po palagi ang aking sinasample na i-trade natin or ipoprocess natin na crypto from Trust Wallet going to Coins.ph and to GCash. Mapapansin nyo po, marami po akong mga crypto token sa aking Trust Wallet account. So ayan, makikita nyo po, meron po yan. So iba-iba po yung mga token or crypto token na meron po ako. Nag-withdraw po ako galing sa aking Dragonary game na Coinari token or CYT. So tinransfer ko dito siya sa aking Trust Wallet para for the sake of this video, para maipakita sa inyo kung paano tayo withdraw ng crypto from Trust Wallet going to Coins.ph. Since hindi na po tayo gagamit ng Binance, gaya po ng mga ni-request nyo, kasi medyo may issue yung Binance. So that's why magta-try tayo ng ibang way or process. Before po nyan, dapat yung ating token, so hindi po siya direktang maipapasa or hindi po natin siya direktang maisisend sa Coins.ph. So kailangan po natin dyan ay iti-trade or isi-swap po natin yung ating crypto from CYT token or kung kahit ano pong crypto yan, from that token going to USDT, BNB or kung ano po yung pipiliin nyo. So sa akin, para sa akin, ang pipiliin ko po ay USDT. So magta-try po tayo. So nandito po makikita nyo sa right side yung browser. So pinaka ginagamit ko po sa browser, ayan makikita nyo, yung Pancake Swap. Kasi dyan ko po sinuswap ang aking Coinari token or CYT token na nakukuha ko po sa Dragonary. So ayan, check po natin yan. Hintayin po natin. So ayan, kailangan po i-connect nyo po muna yung inyong Pancake Swap.finance sa inyong Trust Wallet. So pag na-connect nyo po siya, so sa akin po automatic na yan kasi na-connect ko na po siya. So nandyan po yan, makikita nyo, merong swap, merong liquidity, merong perpetual, bridge, etc. So ang pipiliin po natin dito, piliin po natin dyan, click natin yan, search natin yung Coinari. Coinari. So before po pala, kailangan i-check nyo muna dito sa network kung naka BNB chain siya or Ethereum or kung ano po yung cryptocurrency na meron kayo. So i-check nyo po yan kung ano pong i-swap nyo para lumabas po yung token or crypto token na hahanapin at i-swap nyo po. So sa akin, naka BNB Smart Chain po siya. So ayan, i-check natin. So hanapin natin yung YT or Coinari token. Pwede natin siyang i-search sa name or i-paste yung address niya dito sa search engine. Pero sa akin, since mayroon na akong history ng CYT, so i-click ko na lang po yan. Then sa baba naman kung ano pong token ang ipapalit natin.
Ayan, check po natin. So, USDT po. Depende po sa inyo kung BNB, USDT, or kung ano pong token na gusto nyo. Sa akin, USDT. So, yan, makikita nyo din yung balance ng CYT token ko. So, gawin nyo na lang na max. I-max nyo na lang po. So, yan, lalabas yan. Yung total ng aking CYT token is 2,880 or 3.77 USD na ipapalit natin. So, nandyan po yan. So, i-click lang natin yung swap button dito sa baba. So, ayan, i-click nyo tong swap. Then, ayan, i-confirm nyo lang po. May nakalagay po dyan. Kung i-confirm natin, i-click lang natin yung confirm swap. Then, nagpo-price update po siya every seconds, every minute. So, i-check lang natin yung accept. Pwede siyang bumababa or tumataas. So, ayan, i-confirm swap natin. Then maglo-loading po siya. Hintayin natin kung na-approve. So ayan, nandyan po yung mga details niya. Then before nyo i-approve, i-check nyo muna kung tama yung contract address, then yung DAP niya. So ayan, i-approve natin. So ayan, tingnan po natin sa home. Tingnan natin kung na-swap na yung ating crypto na CYT token. So i-refresh lang po natin siya. So andyan na po. So makikita nyo po nasa unahan, nasa top po ng USDT. So nandyan na po 3.74. So meron po siyang gas fee, meron siyang konting bawas lang naman po. So pumatak siya ng 208.98 pesos sa USDT. So that's the time. Ito na po yung time na i-send natin yung USD natin sa Coins.ph, then to GCash. So hindi na tayo pupunta sa Binance. So let's try po. So ayan, send natin USDT. So ayan po, makikita nyo, ita-type natin dyan yung address ng Coins.ph natin na USDT, then yung amount. So puntahan po natin ang ating Coins.ph. So mayroong laman ng aking Coins.ph na 1.91 peso. So yun, ang gagawin po natin, i-click po natin tong transfer sa right side. Then ito po, meron dyan cash in, cash out. So pwede po tayo dyan mag-cash in ng pera and mag-cash out. Then magdi-deposit po tayo ng crypto or magsisend tayo ng crypto. Deposit po yung pipindutin natin. Then dito po sa search engine, i-search natin yung USDT. O naka BNB Smart Chain tayo pag USDT. So pwede po siyang i-copy natin yung address niya. Ayan, copy natin yung address niya. Click natin tong sa right side na dalawang square. So copy po yan. So ayan po, na-copy na po siya. So babalik tayo dito sa ating Trust Wallet. So ayan, i-paste lang natin dyan. So ayan, naka-paste na. Then yung maximum na amount niya. So ayan, makikita nyo po yung max amount. Then yung address ng ating USDT sa ating Coins.ph. Then i-click lang natin or i-check natin tong next. Hintayin natin. Then nandyan po yung transaction, yung details. Then yung network fee. So try natin to, confirm. So hihingi siya ng password. Transaction in progress. Validation is underway. This may take a few minutes. So yun po, hintayin po natin. So magta-transact na siya kung successful po yung pag-transfer natin. Ayan, hintayin na lang po natin. So refresh na lang po natin siya. So wala na po yung USDT dito, nawala na po, makikita nyo po. So 135.48 na lang yung balance ng aking Trust Wallet. Yung balance ng aking Trust Wallet. So check natin sa ating Coins.ph kung pumasok na siya. So ayan po, nandyan na po. From 1 peso going to 211.85 pesos na po yung laman ng aking Trust Wallet. So na-transfer na po natin yung USDT natin from Trust Wallet going to Coins.ph. So paano naman po siya
maipa-transfer or mai-send sa GCash. So ayan po, makikita nyo sa taas, merong buy and sell and meron din transfer. So i-click lang po natin yung transfer. So pwede po natin siyang idirekta na deposit crypto sa ating GCash. Kasi meron na pong GCrypto yung GCash. So meron pa akong dating tutorial na kung paano po tayo mag-send ng cryptocurrency from Coins.ph going to GCash. So paki-check na lang po yung tutorial po na yan. Lagay ko po sa link, paki-check na lang po. So ang gagawin po natin dito, kung paano natin siya i-send sa ating GCash, i-convert po natin siya sa peso para po may-send po natin siya directly to our GCash. So ganito po yan. So ayan po, makikita nyo po, nakalagay po dyan, sell USDT to peso. I-check lang po natin, i-max natin kung ilan po yung ita-transfer natin. So automatic naman po yung papasok. So meron po siyang 207.71 kung ita-transfer po natin siya or isa-sell natin siya from USDT to peso. So ayan, i-click lang po natin tong sell. So makikita nyo po, i-confirm lang po natin yan, confirm sale. Yon, successful. So meron na tayong 209.74 pesos. Ano naman po siya may transfer sa GCash? So yung gagawin po natin, ayan, makikita nyo, transfer. So ayan, ika-cash out natin yung ating pera. So cash out. Ayan, so makikita nyo may mga pagpipilian po tayo kung saan natin isi-send. So merong GCash, BPI, may Union Bank, may BDO. So dito tayo sa GCash. So click natin yung GCash, then yung amount i-max ba natin? So tirahan naman natin siya. Yun lang kaya nating mga 160. So ayan, so automatic naman. So 170 yung mababawas dyan. So click lang natin yung next. So yung recipient po, ayan, name. So yung pangalan ko, ito type po natin. So ayan na po yung summary, nandyan po yan. Confirm natin. Pumasok na sa aking GCash. Ayan, cash in from DCPay, Coins.ph. So ayan po, check nyo po. Ayan, i-screenshot natin. Ayun na po, nakita nyo na po yung details, yung complete process po kung paano po natin na transfer yung ating crypto or crypto token from Trust Wallet going to Coins.ph and going to our GCash. So thank you so much po and have a nice day ahead of you everyone, and paki-check na lang po ng aking sunod na mga video tutorial, and kung may mga comments kayo and request na mga gusto nyong malaman sa cryptocurrency or sa mga wallet, pwede nyo pong i-comment sa aking comment section at gagawan po natin yan ng video tutorial. So thank you so much and good luck.